channel, ako nga pala si Wildy. Isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe, then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. 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 Alright mga ka-Wildy Boy, kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga OFW all around the world. Sa video ito pala is papakita ko sa inyo yung mga personal protective equipment na ginagamit ko or ginagamit usually ng mga butchers dito sa Cargill Solutions. Well, para sa mga aspiring butchers, lalo na sa mga nag-i-start pa lang, para magkaroon kayo ng mga idea at especially kung kayo po ay nag-a-apply, pwede nyo itong magamit, may memorize nyo at least 5 personal protective equipment kasi commonly asked po yan sa mga initial interview, especially in employers interview. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura kapag nasuot na yung personal protective equipment ng butcher in kill floor area. But meron din po akong pinakita sa aking video kanina na part din po ng fabrication yung sa body mesh. Well, dinifferentiate ko lang po. But as of now, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung magiging itsura po kapag ka-actual na bago mag-start sa trabaho, kasi ito po is napaka-important. Okay? Ang kahalagahan po ng PPE, remember, for your safety and your protection. Not only for yourself, but only for your co-workers din. Okay? So, start po tayo. Alright, syempre ito, bota. Kagandahan ng bota dito is napakatibay mga ka-Wildy Boy. Yung bota dito is hindi katulad talaga sa Pilipinas, napaka-durable ng bota dito. And then, yung mesh apron with rubber apron with body mesh. Ito sa Kiltor ginagamit. Iba ang sa fabrication, ang sa kanilang metal mesh apron hanggang dito. Kasi yung kumbaga ang use nun talaga is para maprotektahan yung dito nila, kasi usually tabi-tabi sila. Hindi siya katulad sa amin na hindi ganun kadikit. So ayan, ito. Meron din kung minsan gumagamit din kami ng mga plastic, kasi lalo sa area ko yung madugo, talsikan. And now, sunod ko po is wizard gloves. Okay, alam niyo po ba ang kahalagahan dito sa trabaho? So usually, alam na magiging protective tayo sa mga wounds, mga injuries. But, tandaan nyo po kapag kayo ay naging industrial butcher dito sa Canada, or sa alin ng planta, wag kayong hahawak ng kutsilyo na hindi kayo nagsusuot ng ganito. Dahil, pwede kayong makatawa ng, kumbaga, warning, kasi unsafe po yun. Or maghugas kayo ng kutsilyo after work na hindi kayo naka-protective equipment, bawal na bawal yun. Pwede kayong masuspinde. And then wizard gloves, ang susunod po niyan is itong wizard gloves and then mesh gloves. Sorry, alito na ako. Okay? Right-handed. Usually sa kaliwa nagsisimula. Kagandahan lang dito sa amin ito. Mas maganda kasi para siyang strap. Kung papapansin nyo, strap yung wizard gloves dito. Sorry, mesh gloves. Unlike sa yung iniipit lang, mas maganda to. Mas fit na fit. Ayan, dalawahan siya. Ayan, kung papansin nyo. Double lock. Ang ginagawa ko is ganito. Inuuna ko muna yung mesh gloves. Yung iba naman, inuhuli to. Kumbaga, inuuna nila yung wizard sleeve. At sa akin po, in my own, mas gusto ko yung inuuna to. Kasi iniipit ko siya sa wizard sleeve. Ayan. Iniipit ko siya ng ganito. Ayan. Bago ko po siya stick dito. Ayan. Iniipit po yan dito. Protection po nito is maprotektahan din po yung mga body sa mga talsik na mga dugo or kahit sa anong mga dyan ng animals, kasi unsafe din po yun sa katawan natin. At sa mga slash din po. Matibay po itong body mesh na wizard sleeve na to. Yung sa kanan naman. Ayan. Ayan. Sa lahat ng mga aspiring butchers, tuloy nyo lang yung pangarap nyo kasi
You'll never know. Mabilis lang ang panahon. Baka nandito na kayo sa Canada at nagtatrabaho na kayo dito sa Cargill or sa alin mang mitlan dito sa Canada. Or saan man sa bang panig ng mundo. Ayan. Remember, ang pagiging butcher is napakagandang profession. Okay? Respetado po tayo dyan dito sa ibang bansa. Dahil tayo po ay skilled. Okay? Then, sunod natin ang ito, required talaga to. Hindi ka pwedeng gumamit dito, magtrabaho kapag wala kang ganito. Rubber gloves. Tandaan nyo, kapag nandito na kayo sa Canada, parang parte na ng katawan ninyo ang PPE, especially kung bago kayo mag-start. Kahit isa lang mawala sa inyo dyan, pag nahuli kayo ng safety, pwede kayong magkaroon ng warning. Kung minsan nagiging suspension pa. Alam niyo po ba na may mga nasususpended dito kahit mga officer, even the operation manager is nasususpend. Pag nahuli po ng mga safety officers na lumalabag. Okay? Make sure na fit po yan sa kamay nyo. Yan sa kanan naman. Right? Now, ito, earplug. Napakahalaga rin yan. Hindi pwedeng walang earplug kasi napakaingay sa planta. Pag nag-start na yung line, napakaingay. Yan, sasalpak mo yun sa tenga mo. Dito. Kung mapapansin nyo, mayroon ditong ear muffs. Itong ear muffs, sinasalpak yan dito sa gilid. Dito. But, usually, ginagamit to sa fabrication. But sa amin kasi, hindi na to siya nire-require kasi sa department ko pala, sa akin, sa sticking, hindi na kami gumagamit ng ganito. Kasi sa amin is yung tinatawag na hockey mask. Mamaya papakita ko sa inyo sa alright? And then hindi po kayo pwedeng magtrabaho ng walang hairnet. Ang reason po niyan is food safety. Tandaan niyo po yan. Meron din po tinatawag na beard net. Dito kapag may mga balbas po, especially sa mga ibang lahi po na may mga balbas. Hindi niyo po pwedeng i-expose yan kasi nga, lalo sa publication, naka-expose yung mga karne nagkakat. Bawal po yun. Pwede rin po kayo magsuot ng bandana kung sakasakali. Yan, ganyan. And then, next na po is hard hat. Kung mapansin nyo, nung wala pang pandemic, wala pong ganito. Nagsuot po kami ng goggles. Well, unfortunately, wala po akong goggles, but pinakita ko po sa video kanina na meron pong dapat goggles kasama po sa PPE. But sa work po is ganito. Sa department po namin, sa area ko po, hindi kami gumagamit ito. Nakasabi ko kanina, yung ano po ako hockey mask. But sa iba po, sa ibang department, ganito po talaga sila. Ganyan. At saka meron kang protective goggles or glasses. Alright. And then, yung tinatawag na arm guard. Protection po yan kung sakasakaling nga, lalo na kapag nag-i-steal kayo, hindi kayo basta-basta natatamaan dito. Kung minsan kasi hindi mo maiwasan, nababagsak. Ayan, dito. And then, scabbard. Ayan. Ito, ginagamit, usually kapag nasa standing kayo ng line. But sa amin kasi, nilalagay namin yung aming mga tawag dito yung knife namin sa knife dip. Meron kami knife dip doon. Nagsasanitize kami ganyan. Every time na magtutuso kami, sasanitize, knife switching siya. So ayan guys. Then yung iba, nakasabit yung steel dito. Pwede kang bumili ng parang pangipit. Sasabit mo siya dito. Okay, kung mapapansin nyo. Okay, baba ko lang yung camera. Nakasabit dito yung steel. Okay? Ayun yung ginagawa nila. Usually yung ganitong forma sa ano to, nangyayari sa fabrication, yung ganito, yung nakasabit na ganyan. At sa amin sa kill floor, meron tinatawag na knife dip dito. Ilalagay mo dito yung mga kutsilyo. So ayan mga Kawildi Boy, ayop sa kahit paano magtutunan kayo ha. Ayan. Steel. Okay? Sa lahat ng mga aspiring butchers, tuloy nyo lang yung pangarap nyo. And hope someday, mapunta kayo dito sa Canada at nakapagtrabaho kayo dito sa Cargill Meat Solutions. So, sa lahat ng mga suggestion and comments,
Pakilagay nyo lang po dyan sa comment box. At kung bago lang po kayo sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos and updates na aking i-upload. See you in my next video. Stay safe and God bless mga ka-Wildy Boy.